Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ratsada Balita ni Double J. Maglalahad ng mga naglalagablab na mga balita sa loob at labas ng bansa. Ratsada Balita ni Double J. Magbibigay daan sa tunay na daloy ng walang labis at walang kulang na mga balita. Ratsada Balita ni Double J. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, si Double J, Joseph Javier. Na-late. At yung ating mga fans dito sa ating studio, talaga mga live na nanonood dyan. Anyway, magandang tanghali. Lalo na dyan sa isa sa pinakamaganda na dating kandidata ng Binibining Pilipinas at saka naging Miss Earth. Ayan, si Babylyn Garcia. Naging kasama po yan sa kandidata ng Binibining Pilipinas way back 90. Ayan po. Then itong ang pagpasok ng 2000, napasabak din po yan sa Miss Earth. Kaya palakpakan po natin yan. At sabi nga ni si Miss Babylyn Garcia, mula naman sa lalawigan ng Laguna, dyan po sa Bay, Laguna, ang sabi niya is gandang tanghali. Sabi niya, gandang tanghali. Anyway, ganda ka tanghali talaga, Miss Babylyn Garcia. At tatanong ko lang, ngayon ay araw ng Huwebes, so ano ang menu for today? Kasi ang alam ko, pag araw ng Huwebes, mga paksiw, ayan, mga nilaga, yan, yung nilagang kamote, yan. Anyway, at magandang pananghalian, Miss Babylyn Garcia, 10 ng iyong mga kaanak dyan sa bahagi ng lalawigan ng Bay, Laguna. Kumusta naman ang lagay ng pandemic? Lecheng pandemic yan dyan sa bahagi ng Laguna, dyan sa kinalalagyan nyo. Kumusta naman ang lagay ng mga, ng mga pakikipaglaban ng inyong mga kababayan dyan sa pandemic. At sabi ni Miss Babylyn Garcia, biglang humabol. Sabi na, At sabi kaya, ang raw nila ngayon, menu for today is tinola. Wow, tinola, sarap niyan. Pag-grab mo na lang. At matikman naman dito sa Metro Manila. At dito, marami rito mga nakalak yung mga sakyan, nakalak ang mga motor, nakalak ang mga pinto ng bahay dahil lockdown. Palakpakan. Anyway, sabi ni Miss Babylyn Garcia, marami na, kuya, marami raw. Marami dyan. Maraming pera tao dyan. O maraming tinola. Maraming apektado ng pandemic COVID. Ibig sabihin, nakikipagkompetensya sila dito sa Metro Manila. Wow! At magandang tanghali rin sa ating top fan na si Miss Josephine Roquero. Ayan po, ay naging kandidata rin ng Binibining Pilipinas ng way back 80s. Yan po, yung mga ganang panahon, mga 80s nakasama po yan si Mr. Josephine Roquero, ang ating pong top fan for today. Palakpakan! At sabi naman ni Miss Babylyn Garcia, baka mapatigil ulit ang Zumba kasi maraming nag-positive sa Los Baños. Akalain mo, yung mga nag-Zumba siyempre, pampalakas na resistensya yun. Akalain mo, tamaan pa rin ng Baka naman siguro during that time na nag-Zumba at basa na ng pawis,
nakakapit na sila nga itong mga COVID-19 plus UK, yung kamag-anak ng COVID-19 na UK variant, plus andyan pa yung Brazilian strain, at sumama pa ang African virus. Wow! Sabi naman ni Miss Josephine Roquero, good afternoon, Double J, lunch tayo. Menu, takway na gulay. Speaking of takway, ano yun? Pakiklaro nga, Miss Josephine, takway na gulay. Takway, yung takway. Yung yung usbong ng kawayan, takway yan. Ganon, di ba? Ayan, nasasarap naman ang mga inyong menu for today. Anyway, magandang tanghali at masagana, masarap na pananghalian sa lahat ng ating mga kababayan dito sa ating, hindi lang sa Metro Manila, kundi all over in the Philippines. Ayan, araw ng Huwebes, dun po sa mga deboto ng St. Jude. Diyan po, St. Jude, ang simbahan ay nandiyan po sa may Malacanang, tabi ng Malacanang na yan. Medyo bawal. Medyo, ano naman, pwede naman, kaya lang walk-in, hindi na pa. Kasi alam niya na, may mga ilang tinamaan na marami na rin sa Manila, lungsod ng Manila, ang mga naka-lockdown na barangay. Kaya kung kabaga nakikipaghabulan din sila sa Quezon City, no? Ay nako. At dun pa rin sa ating mga kaibigan, kababayan at kabihasisi na sa katuluyan, ay lumalabas na sa kanilang mga tanggapan, trabaho, para naman mag-enjoy ang kanilang lunch break ngayong araw ng Huwebes. So, isang araw na lang, bukas Friday. So, yun na yung pinaka-end of the week. Siyempre, iba dyan kaya lang, hindi pwedeng, wala yung dati, may mga Friday night, mga ganyan. Hindi na pwedeng gawin yan dahil bawal po ang mga tinatawag na bar, o restaurant o whatever, bawal dahil may curfew na pinaihiral. Kaya masasabi niya na yung lingkod doon sa mga nagnanais na gawin yung bagay na yan, masasabi ko lang, ingat lang at yan. At palakpakan natin ang ating mga unang mga televiewers at talagang mga taga-subaybay na Miss Josephine Roquero, kasama na si Babylin Garcia na pawang mga naging kandidato ng Binibini, Pilipinas. Yahoo! So, ang oras po ay ganap ng alas 12. Alas 12, ano na yan? Alas 12 minutes. Ang bilis ng oras. Wow! At doon sa ating mga kaibigan, kababayan, sabi na kasalukuyan ngayon, naghahanda naman para sa kanilang mga gagawin dahil daming bawal. Kaya po, ibig sabihin, ayan, medyo na lang natin. Dami raw nag-positive sa Laguna, Los Baños. Peking kay Governor Dan Fernandez. Yan po. At meron pong mga sinasagawa kayo dyan na ika nga preventive measures. Medyo paigtingin po ang inyong social, ang health protocol, kasama na ang social distancing. Kasi baka ang pinaiiral po dyan science distancing hindi social distancing At siyempre ngayong araw ng Huwebes, ika-18 March 18 na po. Yung mga nagdiriwang ng kanilang mga karawang ngayong araw na to ng buwan ng Marso, ngayong ika-18 ng Marso, happy birthday. At dun sa mga nagdiriwang ng kanilang mga anibersaryo ngayong araw na to, ang masasabi niya ng lingkod ay maligaya, masaya at patuloy ang inyong pagsasama na walang humpay na anibersaryo. Palakpakan! Alam ko pag ganitong March 18 ang mga nagdiriwang ng mga kanilang mga karawan, yung mga may pangalan na Joseph, yan, ika nga Joseph. St. Joseph, ngayon ang araw ni St. Joseph, yan. At ika nga ay tukayo, pangalan natin yan. Dati sa mga Joseph, mga tukayo, happy birthday! At doon sa mga nagdiwang kahapon, ang mga binati ko kahapon, batiin ko pa rin kayo, belated happy birthday at belated happy anniversary. Yahoo! At para naman sa araw ng bukas, yung mga magdiriwang ng kanilang karawan, ano man ay pagdiriwang
nila bukas, araw ng Biyernes. Basta bilang lang yung lingkod, mula pa rin dito sa ating himpilang Broad Streamcast Communicator sa pamamagitan ng ating programang Ratsada Balita ni Double J. Isang advance happy birthday at advance happy anniversary sa lahat. Cheers! At siyempre, dadako na tayo. Doon po sa ating gawi na dito sa ating programa Ratsada Balita ni Double J ang paghahatid ng mga, siyempre, hindi lang yung balita, ihahatid na yung lingkod. Kasama na rin, siyempre, ihahatid na yung lingkod yung tinatawag na, yung public service, yan. Para sa kabatiran ng ating lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, at na nag-aantabay kasi marami pong nagtatanong, lalo na yung sa lagay ng panahon. Minsan, hindi natin pwedeng hindi pagbibigyan dahil sabi nga nila, ikaw na nga lang inaasahan namin, kaya sa'yo namin aalamin kung ano ang magiging laya, diba? Ayan, habang nahanda po natin ang ating mga public service at mamaya ang balita, ayan, at di sa mga kumakain, ipagpatuloy nyo lang yung pagkain at sabi nga hindi mabubuhay ang parang hindi kompleto ang buhay ng isang tao kung hindi naisagawa ang pagkain ng isang beses isang araw. Anyway, ito po ang ating lagay muna ng ating panahon. Araw ng Huwebes at hanggang siyempre yung nagsimula yan kanina madaling araw, tinutukan na yan ng ahensya ng Pag-asa. So inihahatid yan para tayo naman ang maghatid ng mga naging pagmamonitor ng Pag-asa. Narito po ang ating lagay ng panahon. Nakakapekto daw ang easterly sa malaking bahagi ng bansa. Yan ay ayon sa Pag-asa. Sinabi pa ni Pag-asa weather specialist Ariel Rojas na nagdadala ang easterly ng malinsangan at mainit na panahon hanggang mamayang gabi. Ay nako, ang hirap matulog ng gano'n, ano? Maliban na lang kung meron kayo aircon, di ba? Pero okay lang kasi hindi naman tayo pinapost pa ng Meralco Kaya lang, pag biglang sinabi na wala na tayong magagawa, kaya kailangan putulan na kayo. Doon ka na ngayon magkakaroon ng isang problema kung paano mo aayusin yung babayaran mo. Di ba? Ay ka ngayon binibigyan pa tayo ng pagkakataon pero minsan nag-a-announce sila. Kaya lang maraming umaalma, lalo na sa isang bayan ng Pilipino dahil na sa epekto ng pandemic at lahat naman apektado. So, gagawin ng Meralco, sige, lalo na muna, saka na lang, bayaran nyo na lang unti-unti, ganyan po, di ba? At yan nga ay may zansa lamang anya ng isolated thunderstorm, lalo na sa silangang bahagi ng bansa. At ngayong araw ng Huwebes, asahan na niya mainit na panahon sa buong bansa, kabilang Metro Manila. Ngunit maaari pa rin makaranas ng pulupulong pagulan, dulot naman ng localized thunderstorm. Wala naman na niyang naasahang matataas na along mararanasan sa karagatan dito sa ating bansa, kung kaya't walang gale warning at maaaring pumalaot ang mga mangingisda. Pwede na, manghuli na kayo ng mga isda. At lalo na yung pati galunggong ini-importa na dahil may mga lugar na bawal mo nang kunin ng isda ron na galunggong, parang gano'n. Akalain nyo, no? At sa kasalukuyan, sinabi pa ni Rojas na walang binabantay ang sama ng panahon na posibleng maapekto, mabuo sa loob ng teritoryo ng ating bansa sa susunod na 3 hanggang 5 araw. Kaya walang bagyo, walang LPA na binabantay, walang namumuo. Kaya bukas, sigurado wala tayong ipabalita tungkol sa lagay ng panahon. Maliban na lang sabi, yan po, nakikita ng inyong lingkod at galing sa labas kanina, mainit. Asahan na hanggang mamayang gabi. Ayun po yung huling update ng Pag-asa. At siyempre, asama na rin ng ating pagbibigay ng public service. Ito po, special announcement dun sa mga maraming kasing may mga gumagawa ng tinatawag na charge for experience Dahil sabi nga nila, kung iba, nagagawa yung tinatawag na yung medical treatment na ang ginagawa ay yung ano ba tawag doon, yung
kuha lang sa mga na binuo na. Parang ginagawa ng mga albularyo, di po ba? Yung mga healing aid na mga ganyan. At gano'n pa man, ayon sa FDA, binalaan ng Food and Drug Administration o FDA ang publiko sa paggamit ng gamot sa hayop bilang panlaban o gamot sa COVID-19. Ay, alayin nyo. Meron palang gano'n na gamot sa hayop, gagamitin mo para lang panlaban sa COVID-19. Pero sa isang banda, alam nyo mga kaibigan, kababayan at ka-BRCC, yung init ng panahon na yan, panlaban na po natin yan sa mga virus na yan. Dahil yan, talaga hindi tumatagal sa init niya. Kaya pinipilit na makadapo sa mga mamaya. Pero kung nasa loob ka ng bahay, hindi na makakadapo yan mga yan. Pwede rin yung habang ikaw ay pwede lumabas, kung ka lang sa labas na may initan, dyan lang sa bakuran nyo. Para ganun, hindi makakadapo ang mga pesting COVID na yan. At sa inalabas na abiso ng ahensya, sinabi na ang ivermectin ay aprobado bilang gamot sa mga hayop para magkaroon ng proteksyon kontra heartworm disease at sa mga bulate. Yung pala yun, para sa mga bulate, pero napabalita na may mga ilang mamamayan na ginagamit na panlaban daw sa COVID. Parang sinabi nila na dahil na mamalagi sa loob ng katawan, ayun ang gamitin. Di ba? Parang ganun eh. At nabatid ang ivermectin ay hindi rin maaaring gamitin sa lahat ng hayop at maaari lang itong gamitin base sa inaprobahang indikasyon at paraan. Bukod sa dapat ay inireseta ng isang lisensyadong veterinaryo. Din pa ng ahensya ang paggamit ng naturang gamot sa ibang paraan ay maaari magdulot ng seryosong epekto at mas matindi ang magiging epekto nito sa tao kaysa sa hayop. Napag-alaman ang inaprobahang ivermectin sa bansa ay ang klase ng ipinapahid lang sa balat ng hayop at hindi ipinaiinom. Nakita niyo na po. Ay ayan, hindi rin ito inaprobahan bilang gamot sa viral infection. Samantala, may mga pag-aaral na sa ibang bansa hinggil sa maaaring positibong epekto ng ivermectin laban naman sa COVID-19. Parang sinabi lang nila na pwede nang gamitin sa COVID-19 dahil COVID-19 at ivermectin, di ba? May mga katunog ganun eh. Pero huwag kayo mag-invento ng ganyan na charge for experience at baka mamaya charge for your life. Yan ang mangyayari. At yan po ang ating tawag na public service. Yan po tandaan nyo yung mga naririnig nyo at may lumabas na rin sa social media. Huwag kayong basta papatol sa ganyan as long na hindi justified. Mahirap na po. Hindi natin alam kung ano at saan at kailan ang magaganap sa isang gagamit ng gamot na yan. Naggamot sa hayop. Hindi naman tayo hayop eh. Hayop lang tayo sa gandang lalaki. Hayop lang tayo sa gandang babae. Hayop lang tayo sa ating mga talento. Kaling hayop ka talaga. Ganun eh ha. Pero para gamitin yung gamot sa hayop, naku po, ingat! Oras! Garap na po alas 12:20. Bilis ng oras. Ito na po ang ating mga ulo ng mga balita. Metro Manila, nasa serious increase ang kaso ng COVID-19 ayon sa Okta. Department of Health, hindi nire-recommenda ang total lockdown. Wow, hindi nire-recommenda ang total lockdown, kaya palakpakan. Ika nga palakpakan para din sa mga pasaway, no, mga tigas sa ulo, no. Pero para sa ilang parang sinasabi nila na ayan na naman. Marami na naman magiging makulit at pasaway. Mamaya po ang buod ng balita na yan. At gusali ng Senado o Senate building, lockdown uli. Sesyon itutuloy sa Marso 24. Aba, nagtutuloy-tuloy ang lockdown sa Senate. Mukhang yung mga RT-PCR o yung mga na-test biglang lumalabas na yung mga resulta. Kaya yan, dumadami na. At kung nagkaroon ng lockdown dyan yung sarado muna ang Senado at maging, ito pa po, sa batasang pambansa, sinailalim naman sa 4 na araw na lockdown din. Ay, nako.
Kung ang mga ahensya ng ating mga mambabatas mula sa mataas na kapulungan ng Kongreso at maging dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso ay mga naka-lockdown, akalain nyo, pati pa rin pala ang lungsod ng Maynila, main office ng DOLE sa Maynila, isa sa ilalim sa lockdown. Ibig sabihin, hindi nire-recommenda ng Department of Health ang totally lockdown sa buong Metro Manila, pero nagla-lockdown ng mga ilang inter-government agencies, no? At ngayon naman po, COVID-19 hospital bed capacity nasa critical level na. Wow, ibig sabihin doon sa mga panawagan natin ulit sa mga matitigas ang ulo, please naman po, sumunod na kayo at baka mamaya wala kayong kama na mahihigaan pag kayo ina-confine at sinisiguro ko sa inyo, ang hihigaan nyo ay sahig na simento pero may sapin. Sitwasyon sa Kamara, manageable daw sa gitna ng 29 na COVID-19 na kaso. At paglipat sa opisyal ng Department of Agriculture na responsable sa meat importation, pinagdududahan. Sino kaya ang humukay nito at inaalam? Ang alam ko si Senator Ping Lacson, magaling mga ganyan eh. Talagang maninilip po yung ating mambabatas na yan. At Bureau of Customs nag-donate ng mga laptop sa DepEd. Ito yung mga nakatenga ron. Ba't ngayon lang? Nag-umpisa na yung klase. Halos kalahati ng taon na nag-umpisa klase. Tapos biglang ngayon lang. Ayan yung mga hindi na nakuha dahil hindi na mabayaran. Hindi kaya gamit na ito mga to. Mamaya po, tingnan natin. Alamin natin ang board ng balita na yan. At narito po ang mga buod ng ating mga balita. Parang po ngayon sa araw ng Webes. Naku, isang araw na lang at magkakarinigan, magkakapanoran tayo. Bukas na lang po yun. Tapos susunod, Lunes na. Lunes na ulit tayo magkakasama-sama. Ito na po mga buod ng balita. Ang mga balita na naganap po mula kagabi hanggang kanina at hanggang sa mga kasalukuyan. Dumadaan ngayon ang Metro Manila sa seryosong pagtaas ng kaso ng coronavirus. Ayon sa Okta Research na merong mataas na reproduction rate ng virus mula pa noong Mayo ng 2020. Sa pinakahuling update ng mga panel of experts ng Okta Research, merong 1.96 na ang reproduction number sa National Capital Region. Mataas na po yan ha. Mas mataas ito sa naging hula ni Professor Guido David na 1.95 noong Marso 14 at 1.66 noong Marso 7. Meron din anya na pagtaas na 78% ang kaso ng COVID-19 pagkatapos ng isang araw. Itinuturing pa rin na very high risk attack rate ang lungsod ng Pasay na merong 44.7% ang attack rate. Makati City na merong 27.4%, Santiago, Isabela at Navotas City. Sa Santiago City kasi ay merong naitalang 244 na kaso na isang linggo mula sa Marso 10 at hanggang 16. So mula ng March 10 po yun hanggang 16. So yung tumama agad sa kanila 27.4. Talagang gabi. At ang bilis po ng mga transmission, ika nga, ganun kadaling manghawa. At patuloy na rin na bumababa ang bilang ng kaso sa Makati, Navotas at lungsod ng Pasay. Ilan sa mga lugar naman na may pagtaas ng kaso sa Bacoor, Imus at Dasmariñas, sa Cavite, ganun din sa Antipolo at Cainta, Rizal. Kita nyo, dumadayo pa talaga yung mga COVID na yan, no? Parang gustong ikutin ang buong Pilipinas. Grabe.
Kaya doon po sa ating mga kababayan, muli tayong nananawagan. Please naman po, sumunod tayo sa ipinatutupad na health protocol dahil hindi po ganun kadali ang ginagawa ng ating mga health workers, frontliner. Nako, at lalo na rin po sa mga tatamaan dahil isipin nyo na makukonfine ka. Wala kang masabihan ng nararamdaman mo kundi ang nurse at titignan ka ng doktor ganun. Wala nga, dahil wala nagbabantay sa'yo na kamag-anak dahil bawal po. Bawal as in bawal. Ibig sabihin, magsosolo ka ron na parang nabuburyong ang iyong isipan pag gano'n. At samantala, hindi nire-recommenda ni Department of Health Secretary Francisco Duque III ang strict lockdown sa Metro Manila kahit na tumataas ang bilang ng kaso ng COVID-19. Sinabi pa ng kalihim na hindi malayong mangyari ang total lockdown sa Metro Manila kapag tuloy-tuloy pang tumataas ang kaso ng COVID-19. Dagdag pa nito na ang pinatutupad na localized lockdown ng mga opisyal ng government ay nagdudulot ng positibong resulta. Malalaman lamang ang resulta ng localized lockdown kung ito ay epekto pagkatapos ng hanggang 14 na araw. At kung sakaling walang nangyari, ay nararapat daw anya na magpatupad na ng tinatawag na mahigpit na lockdown. So, ibig sabihin, babalik tayo sa ECQ. Ganon. Kaya dun po sa mga nag-aalboroto na pag ganyan ECQ, yun sa mga pasaway, please na po. Huwag na kayo maging pasaway nang sa ganon na para hindi na muling bumalik sa ECQ. Pero ganoon pa man sa isang banda at dahil walang lockdown na mangyayari, doblehin na lang po natin ang pag-iingat. At kung kinakailangan tayo mismo magsabi sa ating mga nakikita na mga kalugar, kahit hindi ka kilala, basta walang face mask, walang face shield, isa lang sabihin sa kanila, ay, boss, marami ka sigurong pera, no? Kasi alam mo, pag nahuli ka, nasita ka, multa ka 1,000. Tapos may kulong ka pa. Ganoon, para alam nila, ha? At speaking of lockdown, ito po, epektibo ngayong araw. Simula po kagabi, hanggang sa gabi na darating ng Martes, sa Marso 23, ay naka-lockdown ang buong gusali ng Senado. At ayon kay Senate President Vicente Sotto III, ito ay base sa rekomendasyon ng Medical Service ng Senado, bunga ng maraming kaso ng COVID-19 sa kanilang mga kawani. Sa sesyon, nabanggit ni Majority Leader Juan Miguel Zubiri na 24 na ang kanilang mga kawani ang tinamaan ng nakakahawat nakakamatay na sakit. At sinabi pa nito sa katabi nilang GSIS building ay meron daw 80 na ang may COVID-19 kaya't naka-lockdown na rin ang nabanggit na gusali. O magkatabi lang po yan, talikuran lang yan. GSIS at saka Senate, Inanunsyo naman ni Soto na magbubukas muli ang Senado sa Marso 24 o March 24 dahil sa komisyon ng appointment at may mga panukala pa na dapat tatalakayin. Paalala lang din ito na maaaring maipagpatuloy naman ang mga nakatakdang committee hearing, ngunit isasagawa na lang ito sa pamamagitan ng virtually. Yan, virtual meeting po mangyayari, ganon, for the meantime, para lang hindi nagkakaroon ng pagkabalam dun sa kanilang mga pinagtatalakay na usapin pa rin po sa Senado. At sa palagay niyo po ba, ang Senado lang ang sarado, mga gusali, binanggit na po natin kanina. Pero ganun pa man, sabi naman ni Miss Melda Nagisaram mula sa lalawigan ng Batangas, have a good day po, Sir Javier. God bless. Likewise. Sa mga hindi pa nag-alalansa, huwag niyo kakalimutan, kain lang. Yan. Napaka-importante ng kain. Ay, sino ba yan? Si Maria? Maria Villarama. Hi! Kung nagsara at naka-lockdown po ang gusali ng Senado, ito rin po, magpapatupad ng 4 na araw na lockdown ng Kamara sa Batasang Pambansa dahil sa alarmi ng pagtaas ng bilang ng COVID-19 case sa Metro Manila. Hindi pa binanggit sa kanila rin. ilang mga kongresista na mga tinamaan at ito ang pinakahuli, si Representative Romualdez.
Ang natural lockdown ay magsisimula ngayong araw, ngayong pong Marso 18 at tatagal hanggang Linggo, Marso 21. Ang mga committee hearing, public hearing at iba pang event sa Kamara na nakaschedule sa gitna ng 4 na araw na lockdown ay sasagawa na lamang sa pamamagitan ng Zoom meeting at iba pang live streaming platform. Kamakailan lang, dalawang kongresista nagpositibo sa COVID-19, sina Anak Kalusugan Party List, Representative Mike Defensor at Majority Leader Martin Romualdez. Ayun po, kababanggit ko lang. Talagang wala na pong pinipili, ano? Ayan po, sa ating mga kababayan, dun po sa mga pasaway na matitigas sa ulo, kung yung mga ating mga mambabatas ay talaga tinatamaan, lalo pa dyan sa mga nasa labas na talagang antitigas ng ulo. Tama lang yung may mga multa. Pag nahuli, sige, multa at kulong pa. So, oras po sa ating bansang Pilipinas, ganap ng alas 12:32 ng tanghali. Dumako na tayo sa kalahating oras. Doon sa mga nanananghiyan na mga nagsasagawa ng lunch break nila. Nako, tuloy nyo lang yan. Kain-kain lang at habang nandito na nakikinig at nanonood ng mga balita. Sabi ni Josephine Roquero, alam mo, Double J, hindi na dapat pagsabihan ng mga taong bayan kasi may mga isip na sila kung palagi na lang pagsasabihan sila ay 1 year na ang COVID-19 pero hindi pa rin sila nagtatanda. Tama ka dyan. Kaya lang sabi nga natin yung bang wala namang mawawala sa atin na magbigay tayo ng paalala. Sabi nga, di ba? Lagi ko na binabanggit ang gamot sa mga taong nakakalimot. Paalala. At yung paalala na natin sa kanila, dagdagan na lang natin. Kung sinabi mo sa kanila, sinabi natin sa kanila, alam niyo po, mga kaibigan, ang gamot sa mga taong nakakalimot, paalala. Palagay ko, nakalimutan niyan Kaya balik na lang kayo, kunin na yung face mask at face shield, di po ba? Ngayon, kung talagang sinadya nyo, balik na lang kayo, kumuha kayo ng pera. Dahil mamaya lang magmumulta na kayo, di ba? Ganyan. Marami yata kayong pera Sige lang, hindi na namin kayo sasawayin. Bahala kayo. Kaya lang, yun lang, matigas sa ulo. Pagka nahuling ganyan, dapat yan yung mga sineselda Selda tapos Bartolina. Kasi baka mamaya may COVID na yan di ba? Kakalat lang yan Tama ka dyan, Miss Josephine Roquero. Talagang hindi na dapat pagsabihan, pero mahirap kailangan sabihan natin, okay lang, sige. At kung nagkaroon ng lockdown ang Senado at maging ang Kongreso, ang kanilang mga gusali, nako, ganun din, sinasailalim na rin sa lockdown ng Central Office ng Department of Labor, Employment o DOLE at mga tanggapan nito sa BF Condominium sa Intramuros, Manila, maging opisina nito sa Antonino Building sa Calao, Maynila. Sa isang pahayag, sinabi ng DOLE na nagpositibo kasi. Kita nyo na? Yan pa sinasabi natin talagang nako. Ayan dahil nagpositibo raw sa COVID-19 ang 3 nitong mga empleyado. Maliban sa disinfection, magsasagawa rin ng iba pang mga safety at health measures ang kagawaran upang mapigilan ang pagkalat pa nitong nasabing virus sa gusali ng DOLE. Babalik naman sa normal na operasyon ang mga tanggapan ng DOLE sa Maynila sa March 22, ngunit merong essential duty naman ang skeletal post sa Marso 19. Ibig sabihin, bukas po, ayan. Ngayon, totally closed na. Pero may mga naiiwan naman ng mga skeletal force, mga empleyado na. Sila yung kailangan ipagpatuloy yung mga ibang importanteng gagawin doon. Lalo na po sa mga may mga appointment po sa nasabing tanggapan. Sabi ko nga po, ulitin natin, Kung inanunsyo ng Department of Health as per Secretary Duque na walang magaganap na total lockdown, pero hindi maialis na magkaroon ng lockdown ng mga ibang mga gusali tulad ng Senado, Kongreso, DOLE, at iba pa. Dahil nga doon sa nangyayari na ika nga, yun ang preventive measures nila para hindi na nga dumami pa. At kaugnay pa rin dyan sa ating balita na yan, nagsasagawa na ng mga lockdown. Ika nga, yan ang mga preventive na sinasagawa. Na ika nga ay
marami nagpa-positive. So, magkakaroon lang ng local transmission yan lalo pat magkakatabi mga opisina. Yun ang pinaka-the best eh. Then, isasagawa disinfect, di po ba? Pero ganun pa man, isa pa sa napakasakit para sa katulad natin na nangyayari dito sa ating bansa dahil nasa critical level na po ang bed occupancy na yung mga bed na okupahan sa lahat ng COVID-19 intensive care unit at ward sa mga ospital dito po sa lungsod ng Quezon City. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, ang mga COVID-19 ICU bed sa lahat ng ospital sa lungsod ay 78% ng occupied, habang 77% naman na occupied naman ang mga COVID-19 ward. Samantala, ang isolation bed ay 68% ng occupied at okupado na malapit na ring pumalo sa 70% bilang bahagi ng critical level. At kasabay niyan, ang lungsod ay merong kabuang 2,032 hospital bed para sa mga COVID-19 patient. Dagdag pa nito, ang 3 COVID-19 ward sa 3 government hospital ay pawang fully book na rin. Naku, siguro iba dyan, nagpabook na, malayo pa, no? Dahil alam nilang tatamaan sila, kaya yan pa, yung mga nagnanais magpabook sa hospital ng Quezon City, fully book na po halos lahat. Kung gusto nyo, pwede rin, kaya lang doon kayo sa ilalim ng kama. Lagay lang kayo sa pen. Total, matitigas naman ang ulo nyo. Ang tinutukoy lang po natin dito yung talagang sobrang tigas na ng ulo, no? Na talagang pasaway na po. Samantala, sa kabila ng ika nga naka-lockdown po ang Kamara. Pero nilinaw ni House Secretary General Mark Leandro Mendoza na hindi kailangan sa ilalim sa lockdown ang batasang pambansa. Ito ay kahit pa tumataas ang bilang ng COVID-19 case sa Kamara, ayon pa kay Mendoza. Mismong si Speaker Lord Alan Velasco at mga membro ng mga babang pulungan na anya nagsabi na hindi kailangan i-lockdown ang batasang pambansa kasi malapit na rin naman daw ang Holy Week break ng Kongreso. Parang tinututulan na nila ng gano'n. Alam na nga na medyo umusbong di po ba? Tapos medyo pipigilan mo pa. Parang may magagawa parang sinasabi ni Speaker Lord Alan Velasco dahil siya Lord, kaya niyang pigilan. Di po ba? Hindi niya naman alam kung saan nanggagaling. Kaya nga, within a day, siya, 2, 3, gano'n. Bukod dito, nais din natapusin ng mga mambabata sa mga pending measures sa Kamara bago pa man ang kanilang break. Kung titignan, controlled at manage naman ang sitwasyon sa Kamara dahil kahit 29 na ang kaso ng Kamara ay nasa 2 hanggang 3% pa lamang ito ng populasyon. O, kita nyo. Kukumpara mo yung populasyon. Pinag-uusapan natin dito ilan ba kayo dyan sa Kongreso? Kukumpara mo sa populasyon, di ba? Ewan ko kung ba't ganyan ang nagiging para bang hinahabol na kailangan maipasa ng mga panukala. Kaya at dagdag pa nito, karamihan ay mild naman at manigabol ang sitwasyon. Ang mga kaso ay congressional staff, karamihan ay housekeeping at mabilis ang recovery rate. Pagtiyak naman ni Mendoza, hindi kailangan ng lockdown sa kasalukuyan dahil agad naman itong na-isolate ang mga pasyente na tinatamaan. Talang hindi ka tanggap-tanggap. Parang sinabi nila na kung Senado, nag-lockdown kayo, kami dito, hindi. Pero nai-anunsyo na po yan. Kaya hindi pa rin, sa Kongreso po talaga, hindi nawawalan yung kontrahan ng kontrahan. Diyan sa Kongreso po kasi agalingan dyan Ang dami dyan na mayaman ng utak. Tapos pagka maganda yung kanyang mga panukala at pinuput niya, ang daming kumukontra. Kaya, yung iba naman na kumukontra, masabi lang na may ginagawa siya, nakakapagsalita siya. At sabi naman, Luisito Del Rosario, Deltan, Macho Guapito, more power. Patay na si Rico J. Puno. Sabi naman niyo, Celito Partosa, good day sir, watching from Ireland. Uy, mabuhay ka. Thank you, Mr. Joselito Partosa. How about in the country of Ireland? How about the
the status of COVID-19 on that state or city or country, ha? Sabi ba ni Josephine Roquero, Double J, yan ba yung sinasabi ng Pangulo na maliit na bagay? Halos pati mga empleyado ng gobyerno, kinapitan na ng virus. Ano gagawin ng Pangulo? Pati empleyado ng Malacanang, ang kapitan ng virus. O, kita niyo po. Tama. Empleyado nga ng Malacanang, kinapitan din ng virus. Tapos biglang ganyan. Di po ba? Ay, naku, ang hirap na. Para bang ang naano nga nila is napakasimple. Sabihin na lang natin na sinabi nga ng Pangulo ganyan na maliit na bagay lang yan. Parang pinalalakas ang loob Di po ba? Pero dapat siguro, bago nagsalita ang Pangulo ng ganyan, total, meron naman sila every Monday ng tinatawag ng cabinet meeting at yung meeting na yan mula dun sa mga NTF, IATF, DOH at DILG and etc. Dapat din alam niya muna ano na status natin ngayon kaya bago ka mag-declare ng maliit na bagay yan. Maliit na bagay, mabot na nga tayo ng isang taon na ganyan na. Oo, ando na yung sinasabi natin, ganon katatag ang mga Pilipino. But eventually, dapat, para masabi natin ng ayunan natin ang sinabi ng Pangulo Duterte na maliit na bagay yan, turuan muna ang lahat ng mga pasaway. Kinakailangan talagang matigas ang ulo, ibartolina. Para malaman naman nila, di ba? Tama naman sinasabi mo, Miss Josephine Roquero, sa iyong opinion. Ika nga nakaka-downgrade para sa bawat isa na yan ba yan? Dahil ang pandemic COVID-19, wala pong sinisino. Yun yan, Thank you, Miss Josephine Roquero, sa iyong opinion at komento. Samantala, oras sa buong bansa, ganap na pong alas 12:41 ng tanghali. At sabi pa ni Joselito Partosa, congratulations to all Tabogo, utak nasa talampakan, alagad ni Mang Kanor. Uy, congratulations at mabuhay ang grupo ng Tabogo 2 ng utak nasa talampakan dahil alagad ni Mang Kanor. Ayan. Sana makilala ko rin ng mga yan at baka malaman ko kung bakit paano nangyari na o baka naman may additional brain storage sila sa talampakan, di ba? Anyway, thank you, Joselito Partosa mula sa bansang Ireland. At sabi naman ni Luis Tito Del Rosario is andito na rin po ang ating isa sa mga top commentator at pagbigay ng opinion at comment. Yan po, si Christopher Del Santo, sabi niya, kabayan, Double J, mandatory seminar para sa mga non-professional and professional driver license. Ayon sa LTO, pandemic na nga, may seminar pa. Oo nga. Bakit? Okay na lang. Para bang sinabing na hindi effective yung kumuha ka na nga ng exam Doon pa lang makikita na alam. Baka naman kasi tumatanggap pa rin ng padulas itong ating mga LTO officers, no? Pero ako, in reality po, na mag-upgrade ako ng license ko for 5 years. Nag-exam ako. Sabi ba nga sa akin, sir, baka, hindi na, sige, ano yung ito para ma-recall ko ulit ko, ano yung mga nilalaman nito, baka may bago, hindi ba? Tapos ngayon, may seminar pa. Baka may bayad, panibagong gastos nga naman, ano? Ayan ang mga tinatawag na implementation of red tape. Wow! Sabi naman yun, Joselito Partosa, DDS, Duterte, diehard. Yung pala, yung mga yung tinatawag na Tabogo, Teka, balikan lang natin, Yung Tabogo 2, utak na sa talampakan. Alagad, di Mang Kanor, ayan. At sabi naman ni Joselito Partosa pa, Duterte, diehard supporter ng DDS. Okay, ayan. At tuloy pa rin ang ating mga balita.
Bakit ano lang tanawin lang yata si partner Romy Caltuason na watching from Marikina. Samantala, nais po ni Senator Pampilo Lacson na mabigyan ng kasagutan ng pagkakalipat sa pwesto ng isang opisyal ng Department of Agriculture sa kabila ng mga umano'y pagsuway sa ilang memorandum ukol sa pag-aangkat ng mga karne ng baboy sa ibang bansa. O, yan yung kahapon na sinabi natin na inungkat talaga ni Senator Ping Lacson na meron talagang mahigit na 5 bilyon o 6 bilyon na tompak o patong dun sa importation ng karne ng baboy. Yan At binahagi ni Lacson na pinamunuan ni Ronnie Domingo ang Bureau of Animal Industry at anya nagpalabas ang opisyal ng mga phytosanitary import clearance noong 2018 hanggang 2020. O, tama. Ibig sabihin, yung mga panahon na yun, ito yung mga isa ng mga naging dahilan kung bakit biglang tumaas ang presyo ng baboy po. At ito ayon kay Lacson ay ginawa ni Domingo sa kabila ng pagbabawal ni na dating Agriculture Secretary Manuel Piñol at ngayon Agriculture Secretary William Dar ang pag-aangkat ng karne ng baboy sa mga bansa na may mga kaso na ng African Swine Fever. Noong nakaraang Enero 21, inilipat si Domingo sa Philippine Carabao Center bilang Officer in Charge o OIC. At sinabi pa ni Senator Lacson na isasagawa ang pagdinig ng Committee of the Whole sa issue ng pork importation. Hihilingin niya ang sagot ni Dar kung bakit nilipat lang at hindi kinasuhan itong si Domingo. Una pa ng senador, tila naging bisyo na lang ng administrasyon ng hindi pagsasampa ng mga kaso sa mga opisyal na nasasangkot sa korupsyon. Paging po sa ating PACC, PACC, paging po, bago makarating sa Senado, nice ko pa na naman kayo. Sabi naman ni Melito, sabi mo ni Melito Delio Militante, mula naman sa Kalamba, gandang lalaki ka daw, Sir Joseph. I'm late pero huli man daw at magaling. Sa simbahan din ang tuloy. Kain tayo, ginisang ang palaya at paksiw na ayungin. Wow! Ang sasarap talaga ng mga ulam nila. May tinola at merong kanina talakyaw na gulay. At ngayon naman ay ang palaya at paksiw. Sabi naman ni ating parang kilala ko na to. Ayaw tumakbo. Sabi naman ng ating ni Romy Caltuason, good Thursday po, Double J. Keep safe and keep more. Good health. Always God bless us at all. Ayan. God first. Ayan. Si Lilian. Ayan, si Lilian yan. Lilian Gabriel. Ayan. Samantala, Europe Costume, may formal na over ng BOC sa Department of Education o DepEd na iba't ibang uri ng mga abandonadong gadget at iba pa ang school supplies. Ayan po yung mga nakatengaro na hindi na nakuha dahil po dun sa hindi nabayaran yung tax or ang tawag nito na ng Bureau of Custom. Kumbaga, na yan dahil kulang ang papeles. Ayan po. At ayon kay BOC Commissioner Ray Guerrero, isang pamamaraan to para suportahan ang BRIG program ng DepEd at tulungan ng mga mag-aaral lalo na sa mga liblib na bayan na kinakapos dulot pa rin ng pandemya. Kabilang sa mga donasyon ay binigay ng BOC kay Education Secretary Leonor Biones ang flash drive, cellphone, 74 V7 monitor, 50 o 74 po na B7 monitor, 50 Fuji Xerox multifunction printer, laptop, router, 14 na ZTE packet wifi, Lenovo tablet, computer monitor, school bag, educational book, mga sapatos na pambata at iba pa. Ay, malaking tulong yan. Kesa nga naman mabulok pa rin sa costume kung nag-lapses na yung mga compliance na hindi na na-comply, itong mga nagpadala sa nasabing ahensya. Sinabi naman ni Secretary Briones, ipamamahagi ang mga donasyon ng BOC sa mga eskwelahan sa mga malalayong lugar na lubhang nahihirapan sa online classes at blended learning dahil na din sa kakulangan ng mga gagamitin sa internet.
Malaki naman ang pasasalamat ni Briones kay Commissioner Guerrero sa naging donasyon para sa mga mag-aaral na kinukulang na sa mga gamit sa pag-aaral dulot pa rin ng pandemic COVID-19. Ayan, congratulations sa BOC, at least hindi na masasayang yung mga ganyan at hindi na mabubulok. Mapakinabangan naman ng ating mga mamamayan. Total, hindi na naman nakaka-comply para sa compliance yung mga dapat kumuha niya ng mga ibang business sector or whatever o mga parating na alam na mga ganyan sa Bureau of Customs. Po. At samantala yan po ating mga naging buod ng balita ngayong araw ng Huwebes, March 18. Mga balitang naganap di lamang po kagabi, kanina at hanggang sa mga kasalukuyan. Yan po. At siyempre, lalalabi na lang po tayo na 7 minuto. Ganun pa man, nahing ko na pagpapasalamat. Lalo na, unang-una kay Miss Lilian Gabriel. Sabi na, is watching. At sinunda naman. Sinunda naman ng sabi po At wala naman sa lalawigan ng Laguna, sa Bay Laguna, si Miss Babylin Garcia. At kay Miss Josephine Roquero, kay Melito Rodelio Militante ng Calamba, gano'n na rin mula sa Batangas si Melda Nagisaram, yan. At sa inyong patuloy na pagsubaybay, gano'n na rin kay Maria Villarama. At siyempre, hindi pa rin pumawala, nandyan pa rin si ang ating masugid na taga-subaybay, andyan po si Christopher De Los Santos at si dami po lahat babanggitin din natin, hindi pwede na babanggitin naman si Luisito Del Rosario, si Joselito Partosa mula sa bansang Ireland, at si Christopher De Los Santos ang tumawag sa akin ng Kabayan Double J at Kabayan Kuya Double J, sabi niya. Ayan, at siyempre kay Miss Lilian Gabriel at sa iba pa na hindi natin nabanggit. Ganun pa man, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay dito pa rin sa ating programa Ratsyada Balita ni Double J. Yan. At sa kabila ng iba ay still on watching, still on listening. Hindi man kayo nakapagbigay ng komento, alam kong satisfied kayo. Pero ganun pa man, sa mga binigay niyong komento na nababasa, hindi lamang tayo at maging sa iba't ibang bahagi ng mundo, marami na rin po ang mag-reply sa inyo yan. At ika nga ay kung kanilang okay sa kanila, ito ang tinatawag na mga komento nyo o yung mga opinion nyo, ayan, magagamit din ng ating mga ilang kabayan na sa iba't ibang bahagi ng mundo. At kay Louis Del Rosario ng Ronda Droga, yan po ang kanyang programa tuwing araw ng Sabado sa hapon po. At ganun pa man, ang laging sinasabi niya ng inyong lingkod, na panawagan po natin dyan sa ating mga kababayan na talagang sobra tigas ng ulo. Tulong lang po tayo. Kung sa tingin natin na parang sinasabi na bahala kayo dyan, tigas ng ulo nyo, mga pasaway kayo, hindi na kayo mga bata, mga ganyan, di po ba? Naintindihan natin yung mga nakakasawa. Pero kung yan ang isa sa mga paraan, para lang talaga maturuan natin sila sa pamamagitan ng salitang diplomasya. Hindi natin sila kailangan pagalitan, hindi natin sila kailangan sinita na parang ang dating, sino ka ba? Di ba? Kundi paalalahanan lang. O di kaya isang magandang salita ang sabihin natin sa kanila. O talaga. Kung bahala ka, buhay mo naman yan eh. Kaya lang, magdala ka ng pera kasi alam mo, paalala lang, baka mamaya, magmumulta ka. Bagay, marami ka naman pera, okay lang yun. Kaya ingat ka, diba? Parang ganun ka pa, concern ka pa sa kanya. Pag gano'n, di po ba? Ewan ko lang kung hindi matauhan at hindi tumama sa isipan niya at sa puso niya yung mga ganong klaseng salita na sasabihin natin sa kanila, di ba? Hindi natin sila sinabihan na, ang tigas ng ulo mo, pasaway ka talaga. Baka mauwi lang sa hindi magandang pagkakaintindihan dahil ayaw nilang umintindi. Sabi nga, di ba, ang taong ayaw umintindi dahil hindi niya maintindihan yung pinaiintindi.
Di ba? Parang walang iniwan dun sa kasabihan na mahirap gisingin ng isang taong nagtutulog-tulugan. Ganun lang yun. Di ba? Pero ganun pa man, huwag tayo magsawa. Dahil hindi natin alam kung ano pa ang mga susunod na mangyayari. Sa isang banda, sa ngayon, medyo maluwag-luwag pa tayo. Wag naman tayo magpatumpik-tumpik. Paalala lang natin sa atin lahat ng mga kababayan. Kahit paulit-ulit na babanggitin ko dito sa programa Ratsada Balita ni Double J, yung mga ganyang ika nga pagpapaalala, hindi po ako magsasawa. At bago, ang masasabi ko pa dun sa ating mga kababayan na hindi nila maiwan yung katangahan sa bahay, dala-dala pa rin. Dahil pag nakalimutan ko, di ba, isang katangahan yon. Sabihin mo sa kanya, dapat mo nang dalhin yung, iwan mo na sa bahay yung katangahan. Di ba? Ganun pa man, paulit-ulit at talagang wala na, sakit na nila yan. Ito lang masasabi ko, magagamot po natin yan. Magagamot ko yan. Text nyo ako, nasaan ka man, sabihin mo, nakalimutan mo, dadalang kita ng face shield, dadalang kita ng face mask, ako pa rin ang magsusuot sa iyo. Yan. Doon sa talagang mga, wala na. O parang sinabi, wala. Kung walang kwenta na buhay mo, wag mo nang idama yung iba. Dahil marami pang pwedeng gawin ang ating mga ilang kababayan, lalo na ang ating mga health workers frontliner. No, paulit-ulit ka na makikita sa ospital. At sa palagay mo, ano pakiramdam ng ating mga health workers frontliner? Diba? Hindi naman mga robot yung mga yan. Na sa isang iglap alam nila na katwiran, trabaho naman nila hindi ganun Paano kung lumating yung halos lahat na tatamaan na nanggaling pa dun sa mga pasaway? Wala na. Di po ba? Ayan. At anyway, maraming salamat sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito pa rin sa ating himpilang Broad Streamcast Communicator. Hindi lamang sa programang Ratsada Balita ni Double J, sa lahat ng programa mula umaga hanggang gabi sa loob po ng isang linggo. Ultimo Sabado, linggo, may mga programa po na magaganda. Kaya, ayan po. At siyempre, ang laging katagang iniiwan ni Double J para po sa ating lahat, sa inyo na ating mga taga-subaybay ng Ratsada Balita ni Double J, at hindi lamang sa akin, dahil ako pong maghahatid sa inyo ng katagang, sabi ang katagang, God is always on our side. Wala po siya sa harap at wala sa likuran natin. Kaya yung God faith po natin, napakabisa yan. Napanlaban po natin sa anumang pagsubok na dumarating sa ating buhay. Muli po, magkarinigan tayo bukas dito pa rin sa ating programa Ratsada Balita ni Double J. Dito pa rin po sa ating himpilang Broad Streamcast Communicator. At siyempre, hanggang bukas at sa Lunes na muli tayong magkakaharap-harap at magkakakita-kita at magkakaroon ng palitan ng anumang kuro-kuro dyan po dito pa rin sa ating programang Ratsada Balita ni Double J. Yan po ha. At siyempre, hindi po mawawala ang pamamaalam ng inyong lingkod. Ito po. Dali lang. Medyo ang ating Ayan po. Muli po, ingat-ingat lang po Lagi lang po sinasabi niya ng lingkod. Ingat-ingat lang po. Yung natunghayan at napakinggan ng mga pangunahing Love you all. At paghimay sa mga pangyayari at mga kaganapan dito sa Ratsada Balita ni Double J sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po.